Maligayang pagdating sa banal na sandaling ito na inihanda ng Diyos, lalo na para sa iyo. Sa mismong oras na ito, tinatawagan ka ng manlilikha ng sansinukob para sa isang karanasang magbabago sa iyong buhay. Hindi ito aksidente na narito ka ngayon. Ang Awit 23 ay hindi lamang isang lumang teksto. Ito ay isang liham ng pag-ibig na isinulat mismo ng Ama sa Langit na nakapangalan sa iyo. Bawat salita ay pinili upang tumama sa pinakakailangan ng iyong puso, maghanda para sa mga susunod na minuto ng iyong buhay, humanap ng komportabling lugar, patayin ang lahat ng mga sagabal mula sa mundo. Kung maaari, gumamit ng earphones upang mas maging personal at mas malalim ang karanasan. Dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata, huminga ng mabagal, humigop ng kapayapaan ng Diyos. At ilabas ang lahat ng pagkabalisa ng araw. Humigop ng pag-asa. Ilabas ang takot. Inihahanda na ang iyong puso para tumanggap ng kakaibang bagay. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, si Jesus mismo ay bumubulong sa iyong espiritual na pandinig. Ako ang iyong pastol, hindi lang pastol ng lahat, kundi ang iyong personal na pastol. Isipin mo ito sandali. Ang manlilikha ng bilyon-bilyong kalawakan ay kilala ang iyong pangalan. Alam niya kung ilang hibla ng buhok ang nasa iyong ulo. Binilang niya ang bawat luha na pumatak at iningatan niya ang mga ito. Ngayon, huminga ng malalim at ipahayag ito kasama ko. Jesus, ikaw ang aking pastol. Pinipili kong magtiwala sa iyo ngayon. Naniniwala ako na hindi ako magkukulang sapagkat ikaw ang nag-aalaga sa akin. Alam mo ba ang kaibahan ng pagkakaroon ng relihiyon at pagkakaroon ng pastol? Ang relihiyon ay mga malamig na patakaran. Ang pagkakaroon ng pastol ay pagkakaroon ng isang taong nakakakilala sa iyo ng lubos, na alam ang pangangailangan mo bago mo pa ito hilingin. Sa mismong sandaling ito, inihahanda na ng iyong pastol ang lahat ng kakailanganin mo para sa mga susunod na araw. Paparating na ang pagpapala, na ipadala na mula sa langit ang himala. Inihahanda na ang kasagutan sa iyong pinakamahalagang panalangin. Ulitin mo ito ng malakas. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ikaw ang aking pastol. Ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang aking mga pagkabalisa tungkol sa pera, trabaho, pamilya, kalusugan. Nangako ka na hindi ako magkukulang at pinipili kong maniwala sa iyong salita higit kaysa sa mga nakikita kong sitwasyon. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ipikit mo ng mas mahigpit ang iyong mga mata ngayon. Dadalhin kita sa isang lugar na umiiral sa parehong espiritual na mundo at sa iyong imahinasyon. Ito ang lugar na inihanda ng iyong pastol para ikaw ay makapagpahinga. Isipin mo, naglalakad ka sa isang banayad na daan. Ramdam ng iyong mga hubad na paa ang malamig at malambot na damo. Ang hangin ay sariwa, may halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. Walang pagmamadali rito, walang presyon, walang paghuhusga. Sa iyong harapan, nakikita mo ang pinakaluntiang pastulan na iyong nakita. Ang damo ay parang karpet na esmeralda na anyaya kang humiga. Ito ang lugar na inihanda ng Diyos para sa iyong kaluluwa. Humiga ka sa damong espiritual na ito. Damhin mo kung paano nito sinusuportahan ang bigat ng iyong katawan at ng lahat ng iyong alalahanin. Dito, hindi mo kailangang maging malakas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Pwede ka lang maging ikaw. Sa iyong kanang bahagi, maririnig mo ang banayad na tunog ng umaagos na tubig. Isang malinaw na sapa na sumasalamin sa liwanag ng langit. Ito ang tubig ng buhay na inialok ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ito ang tubig na pumapawi sa uhaw ng iyong kaluluwa. Dahan-dahan kang bumangon at lumakad papunta sa tubig. Lumuhod ka sa gilid at pagmasdan kung gaano ito kalinaw.
Nakikita mo hanggang sa ilalim kung saan may mga mamahaling bato. Bawat isa ay kumakatawan sa pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Ngayon, sumalok ka ng tubig gamit ang iyong mga kamay at inumin mo ito. Damhin mo kung paano ito bumababa sa iyong lalamunan at higit pa roon, damhin mo kung paano nito dinidilig ang pinakatuyong bahagi ng iyong kaluluwa. Nalilinis na ang pagkabalisa. Natutunaw na ang pait, napapalitan na ang kawalan ng pag-asa, ng buhay na pag-asa. Bumulong ka kay Jesus. Salamat aking pastol sa lugar na ito ng kapahingahan. Salamat sa pagtuturo mo na hindi ko kailangang mamuhay ng nagmamadali, punong-puno ng stress at pangamba. Inihanda mo ang lugar na ito ng kapayapaan para sa akin. Tulungan mo akong bumalik dito tuwing kakailanganin ko. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa at inaakay ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ang iyong kaluluwa ay parang isang hardin. Minsan, ang mga bagyo ng buhay ay nag-iiwan ng pagkawasak dito. Ang mga nasirang relasyon ay parang mga nabaling sanga. Ang mga pagkadismaya ay parang nalalantang bulaklak. Ang mga sama ng loob ay parang masasamang damo na sumasakal sa kagandahan, ngunit ang iyong pastol ay isang bihasang hardinero. Hindi siya tumitingin sa iyong panloob na hardin at nadidismaya. Nakikita niya ang potensyal, nakikita niya ang kagandahang muling mamumukadkad. Sa sandaling ito, ang bihasang mga kamay ng iyong pastol ay gumagawa sa hardin ng iyong kaluluwa. Dahan-dahan niyang inaalis ang mga damo ng kapaitan. Dinidilig niya ng pag-ibig ang mga tuyong bahagi. Nagtatanim siya ng mga bagong binhi ng pag-asa sa mga lugar na dati wala kundi kawalan. Maaring hindi mo ito maramdaman sa pisikal, ngunit espiritual na may nagaganap na malalim na pagpapanumbalik sa mismong sandaling ito. Pinapalamig, pinapresko, nire-renew, nire-revitalize ng Diyos ang iyong kaluluwa. Isipin mo ngayon na nasa isang sangandaan ka. May iba't ibang daan sa iyong harapan. Ang ilan ay mukhang mas madali, ang iba naman ay mas kaakit-akit. Ngunit may isang landas na kumikislap sa banayad na gintong liwanag. Ito ang landas ng katuwiran. Nasa tabi mo ang iyong pastol. Mahinahong itinuro ang maliwanag na landas na ito. Bumubulong siya. Ito ang daan. Lakaran mo ito at sasamahan kita sa bawat hakbang. Nagsisimula kang maglakad sa landas na iyon. Sa bawat hakbang, ramdam mo ang higit na kalinawan ng isip. Ang mga desisyong dati imposibleng gawin ay nagiging malinaw. Ang mga komplikadong relasyon ay nagkakaroon ng solusyon. Ang mga problemang pinansyal ay nagkakaroon ng daan palabas. Hindi dahil naging mas matalino ka, kundi dahil ngayon naglalakad ka sa landas na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sabihin mo ito ng may pananampalataya. Aking pastol at Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay kung saan sinusubukan kong hanapin ang daan mag-isa. Akayin mo ako sa mga landas ng iyong katuwiran. Ituro mo sa akin kung paano gumawa ng mga desisyong nagbibigay karangalan sa iyong pangalan at nagdadala ng pagpapala sa aking pamilya. Kahit na ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at tungkod ang aking kaaliwan. Ngayon, narating natin ang pinakamakapangyarihang bahagi ng paglalakbay na ito. Sapagkat ang tunay na buhay ay may mga libis, may mga anino, may mga sandali na tila ang kamatayan, pisikal, emosyonal o espiritual, ay napakalapit marahil ikaw ay nasa isa sa mga libis na ito ngayon. Maaring ito'y isang karamdaman na nakakatakot sa iyo, isang krisis sa pananalapi na tila walang solusyon, isang relasyon na gumuho, isang pagkawala na patuloy na nagbibigay ng matinding sakit. Ngunit pakinggan mo ito, hindi sinabi ng talata
na kung lalakad ako sa libis. Sinabi nito kahit na ako'y lalakad, sapagkat alam ni David na hindi maiiwasan ng mga libis. Mismong si Jesus ang nagsabi, sa sanlibutang ito ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit ang pagkakaiba ng may pastol ay hindi tayo kailanman naglalakad ng mag-isa sa mga libis. Isipin mo, kasama ko ang libis na ito. Isa itong madilim na lugar, may matatayog na bundok sa magkabilang panig. Makitid ang daan at minsan tila walang lalabasan. Ngunit tumingin ka sa iyong tabi, naroon siya. Hindi ka iniwan ng iyong pastol sa pinakamatinding oras. Hindi siya nakamasid lamang mula sa malayo na may awa. Siya ay literal na naglalakad katabi mo sa libis. Bawat hakbang mo, hakbang din niya. Bawat patak ng luha mo, kinokolekta niya. Bawat daing ng sakit mula sa iyong puso, naririnig niya at nararamdaman. Sa kanang kamay ng iyong pastol ay ang pamalo, ang sandatang nagtatanggol sa mga tupa laban sa mga mababangis na hayop. Sa kaliwang kamay ay ang tungkod, ang kasangkapang gumagabay at nagbabalik sa mga nawawalang tupa. Hindi ka walang depensa sa libis. Maaring umatungal ang kaaway, ngunit hindi kanya maaring hipuin ng walang pahintulot ng iyong pastol. At hindi kailanman papayagan ng iyong pastol na maranasan mo ang higit sa kaya mong tiisin. Ngayon, gusto kong isipin mo ang pinakamahirap na sitwasyong kinahaharap mo ngayon. Bigyan mo ito ng pangalan. Isipin mo itong parang isang leon na umuungal, papalapit sa iyo, sinusubukang takutin ka. Ngunit ngayon, isipin mong pumapagitna ang iyong pastol sa pagitan mo at ng leon na iyon. Tingnan mo ang pamalo sa kanyang kamay. Pakinggan mo siyang nagsasabi sa kaaway, hindi mo maaaring hawakan ang aking anak. Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Alam mo ba ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa mga libis? Hindi ito ang iyong huling hantungan. Ito ay mga daanan lamang. Ikaw ay tumatawid, hindi nananatili. At sa kabilang panig ng libis, may bundok ng pagpapala na naghihintay para sa iyo. Ipahayag mo ito ngayon ng may autoridad. Sa pangalan ni Jesus, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan. Sapagkat ang aking pastol ay kasama ko. Bawat higanting tumitindig laban sa akin ay luluhod sa harapan ng aking Diyos. Bawat bundok ng problema ay gagalaw. Bawat libis ng kahirapan ay magbibigay daan para sa aking tagumpay. Kaaway, maaring nanalo ka sa ilang labanan, ngunit ang digmaan ay napagtagumpayan na ng aking pastol sa krus ng Kalbaryo. Idinideklara ko na wala kang kapangyarihan sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking pananalapi, sa aking kalusugan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kitang lumayas ngayon. Iyong inihahanda ang mesa sa harapan ko sa paningin ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay umaapaw. Ngayon iniwan na natin ang libis at nakarating na sa pinakakamanghamanghang lugar ng paglalakbay na ito. Isipin mong ikaw ay iniimbitahan sa isang handaan ng hari. Hindi isang karaniwang hapunan, kundi isang piging na inihanda ng hari ng mga hari lalo para sa iyo. Nakikita mo ang isang napakagarbong mesa na nakalatag sa iyong harapan. Ang mantel ay yari sa pinong-pinong lino. Ang mga plato ay purong ginto. Ang mga baso ay kristal na kumikislap sa liwanag ng langit. At ang pagkain, ang pagkain ay kumakatawan sa lahat ng pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit narito ang pinakakamanghamanghang detalye. Ang mesang ito ay hindi itinayo sa isang lihim na lugar. Ito ay inilatag sa mismong harapan ng mga naggalinlangan sa iyo, sa presensya ng mga nagsabing hindi mo kaya, sa harapan ng mga pangyayaring tila imposible. Nakikita ng iyong mga kaaway na pinararangalan ka ng Diyos. Nakikita nilang itinataas ka ng Diyos. Pinipilit silang kilalanin na may kakaiba sa iyong buhay. At ang bagay na iyon ay ang proteksyon at pabor ng iyong pastol. Umupo ka na ngayon
sa mesa. Damhin mo ang komportabling upuan sa ilalim mo. Ito ang upuan ng karangalan, dignidad at tagumpay. Nandito ka hindi dahil sa sarili mong merito, kundi dahil dinala ka rito ng iyong pastol. Sa iyong harapan ay may plato na may nakasulat na pangalan mo sa gintong titik. Ang platong ito ay kumakatawan sa iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Hindi ka na ulila, hindi ka na itinakwil, ikaw ay kabilang sa maharlika. Ngayon damhin mo ang banal na langis na ibinubuhos sa iyong ulo. Ito ang langis ng pagpapahid, ng pabor ng Diyos, ng kanyang espesyal na pagpili. Dumadaloy ito mula sa iyong noo, sa iyong mga pisngi, binabasa ang iyong kasuotan. Ikaw ay inihihiwalay para sa isang espesyal na layunin. Ang langis na ito ay may dalang kagalingan para sa iyong katawan. May dalang kasaganaan para sa iyong pinansyal na buhay. May dalang pagpapanumbalik para sa iyong mga relasyon. May dalang pagpapahid para sa iyong trabaho at ministeryo. Ituon mo ngayon ang kamay sa kopa sa iyong harapan. Tingnan mo kung paanong ito ay umaapaw. Hindi lang ito puno, ito ay nag-uumapaw. Ibig sabihin nito, ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa sapat. Ito'y sagana, inumin mo mula sa kopang ito. Ito ang kopa ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kalusugan, ng pag-ibig. At habang umiinom ka, lalo pa itong napupuno. Sapagkat ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi nauubos. Ipahayag mo ito ng may pananampalataya. Ama, umuupo ako sa mesang inihanda mo para sa akin. Tinatanggap ko ang pagpapahid na ibinubuhos mo sa akin. Inaangkin ko ang mga pagpapalang nagpapasagana sa aking kopa. Naway makita at malaman ng aking mga kaaway na ikaw ay kasama ko. Tunay na ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa akin lahat ng araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito, ngunit sa katotohanan, ito'y simula lamang ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Sapagkat ngayon, may katiyakan kang nakaukit sa iyong puso, hindi ka nag-iisa. Ang salitang tunay dito ay hindi pag-asa, ito ay garantiya. Para bang lumagda ang Diyos ng kontrata kasama mo. Ang kabutihan at ang kaawaan ay hindi mga bisitang dumarating paminsan-minsan sa iyong buhay. Sila ay permanenteng kasama mo. Isipin mo ngayon ang dalawang nilalang na malaanghel na laging sumusunod sa iyo. Ang isa'y tinatawag na kabutihan. Siya ang naglalagay ng mga oportunidad sa iyong landas, nagbubukas ng mga pintuan, naghahanda ng mga banal na pagtatagpo. Ang isa na may tinatawag na kaawaan, siya ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga napagkakamaling maaari mong magawa. Nagliligtas sa iyo sa sakuna, nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang dalawang ito ay hindi lamang susunod sa iyo sa magagandang araw. Sasamahan ka nila sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sa mga araw ng galak at sa mga araw ng luha. Sa mga araw ng tagumpay at sa mga araw ng pakikipaglaban. Sa mga araw ng kasaganaan at sa mga araw ng kakulangan. At ano ang iyong huling hantungan? Ang bahay ng Panginoon. Hindi lamang sa mahabang panahon, kundi sa buong walang hanggan. May permanenteng reserbasyon ka sa presensya ng Diyos. May tiyak na lugar ka sa langit, ngunit ang paninirahan sa bahay ng Panginoon ay nagsisimula ngayon. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nananalangin, ikaw ay nasa bahay ng Panginoon. Sa bawat oras na ikaw ay sumasamba, ikaw ay nasa bahay ng Panginoon. Sa bawat sandali na ikaw ay nagtitiwala, ikaw ay nasa bahay ng Panginoon. Kapag iminulat mo ang iyong mga mata maya-maya, hindi ka na magiging katulad ng dati. May nabago sa iyong espiritu sa mga minutong ito. May binhi ng pananampalatayang itinanim. May bukal ng kapayapaan na bumukas. May ilog ng pag-asa na nagsimulang umagos. Dalhin mo ang karanasang ito saan ka man magpunta.
Bumalik ka sa espiritual na lugar na ito tuwing kakailanganin mo. Laging narito ang iyong pastol na naghihintay para sa iyo. Huminga ng malalim sa huling pagkakataon. Damhin ang kapayapaang pumupuno sa bawat selula ng iyong katawan. Damhin ang pag-asang nagpapasigla sa iyong isipan. Damhin ang pag-ibig ng Diyos na yumayakap sa iyong puso. Ngayon, dahan-dahan sa sarili mong oras, imulat mo ang iyong mga mata, maligayang pagdating sa iyong bagong paglalakbay kasama ang pastol ng iyong kaluluwa. Amen.